Bago tayo magsimula mga kabayan, mayroon akong panibagong tanong at challenge sa inyo. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot. Bugtong-bugtong, bahay ni Mang Pedro, punong-puno ng bato. Anong prutas ito? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romel. Ang kwentong ito ay patungkol sa kanyang tatay Badong. Taong 1968, Novaliches. Nang mga panong ito ay bata pa lamang si Badong. Nasa edad 10 taong gulang at namulat na sa magulong lugar. Maraming nagaganap na krimen at nakawan sa kanilang baryo. Marahil batid na ito ng mga residente doon sa lugar. Nakatira si Badong sa urban na kung tawagin ay squatter. Maraming tao ang nakatira at karamihan dito ay walang mga trabaho. Ang hanap buhay ng iba ay pagtitinda ng mga kakanin sa kalye, kariton vendor, tagatahi ng sapatos, vulcanizing shop, at higit sa lahat, pagtitinda ng ipinagbabawal na gamot dahil talamak ang droga doon sa lugar. Madalas din may nagaganap na kaguluhan dahil uso noon ang mga samahan. Teritoryo sa teritoryo at kapag nagkamali ka ay siguradong gulpe ang aabutin. At kung hindi naman, habulan tuwing gabi kapag may ronda, makikita ang nagliliparang mga Indian pana, bato at putok ng mga barel. Maswerte naman ang pamilya nila Badong. Bagamat nasa lugar na ito ay payapa silang namumuhay. Hindi nakikisali sa anumang bisyo na nagdudulot ng gulo at patayan. Ang mga magulang ni Badong ay itago na lang natin sa pangalang Tatay Damian at Nanay Clarita. Ang tatay ni Badong ay isang construction worker, habang ang nanay niya naman ay labander at umaabot kahit saan. Minsan ay gabi na kung umuwi. Sa kabutihang palad, kahit ganito ang pamumuhay nila ay nakakaraos naman ang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Badong na ang kanyang tatay ay isang antingero. Nalaman niya na lang ito nang minsang tawagin siya at sinabihang gamitin ang libro na ibinigay nito sa kanya. Basahin at usalin kapag may peligro. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga nakasulat. Nakita niya din ang medalyon nitong San Benito. 2 bao. Yung isang bao ay nag-iisa lang yung mata at yung isa naman ay wala. Merong ding kahoy na dignum, maliliit na sanga at pinagtagpi-tagping ginawang sinturon. Hindi mulat sa ganitong bagay si Badong, ngunit sa paulit-ulit na pagtuturo ng kanyang tatay, unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw at paniniwala. Nagbago din ang kanyang kilos na noon ay makulit. Ngayon ay naging seryoso at laging tahimik. Paano ba naman kasi? Nabuksan ang ikatlo niyang mata at kung ano-ano na lang ang nakikita. Isang gumagapang na kaluluwa. Nakatayong imahe na kulay itim. Tunog ng naghihingalo ngunit wala namang tao. At mga nakakatuwang nilalang na kagaya ng duwende, kapre at iba pa. Ngunit ang pinakakinatakutan daw ni Badong ay noong makakita siya ng isang napakapangit na nilalang. Nakadapa na animoy gagamba at berde ang kulay. May buhok sa likod at nag-iiba ang kulay nito. Tinanong niya naman sa tatay kung anong klase ng nilalang ang nakita niya sa tambakan ng bakal. Ang sabi nito, isang duwende ngunit iba ang postura. Ang nakita ni Badong ay isang uri ng biyo. Hanggang sa nasanay na lang si Badong. Lumaki at umabot sa 16 years old. Nasa sekundarya na at malapit nang magtapos. Isang araw habang papauwi siya, nakita niyang maraming tao sa kanilang eskinita. May sumalubong sa kanya, isang kapitbahay at kita sa mukha nito ang kalungkutan. Nagtaka naman si Badong dahil yung babae ay papalapit sa kanya.
na para bang may gustong sabihin. Badong, wag kang mabibigla Yung, yung nanay at tatay mo, wala na sila eh. Wika nito na halos magpatigil sa paghinga ng binata. Mabilis niyang pinunta ng lugar. Sumiksik sa mga taong nakaharang. Nakita niyang nakahandusay sa maliit na sala ang kanyang nanay at tatay. Hindi mawari ni Badong ang sakit na nararamdaman. Napaluhod siya habang humahagulgol. Pinagmasdan niya ang mga dugoang magulang at wala ng buhay. Narinig niyang nagtatalo ang mga tao sa kanyang likuran. Kesyo bakit daw walang rumisponde at nakatakas umano ang pamaslang. Pinikit ni Badong ang kanyang mga mata at pinagsusuntok ang lupa ng dahil sa galit. Ilang sandali pa ay dumating na ang otoridad. Wala na silang naabutan dahil huli na ang lahat. Kahit hirap na hirap si Badong sa paglapit sa mga bangkay, pilit niyang nilakasan ang loob at niyakap ang mga magulang. Magkahalong pakiramdam ang nanaig sa binata. Magkasamang galit at paghihinagpis. Maraming mga kamag-anak ang dumating sa lugar. Dinala ang mga bangkay sa probinsya ng Luzon, sa bandang timog at malapit sa Tugigaraw. Doon na rin inilibing ang mga ito. Habang si Badong naman ay tumigil na sa pag-aaral at nanatili na lang sa kanyang tiyuhin. Kamuntikan pa itong magpatiwakal dahil sa depresyon. Ngunit sa tulong na rin ng mga kamag-anak, nalampasan ng binata ang dagok sa kanyang buhay. Makalipas ang 1 taon, bumalik na si Badong sa Novaliches. Dala niya ang galit at paghihigante sa sinapit ng magulang. Pinaasa lang siya ng mga otoridad at hindi pa rin nalaman kung sino ang salarin. Nang sandaling ito, nanirahan siya sa lugar at dinadaos ang sarili sa paglalako ng sigarilyo hanggang sa nakakita siya ng kaguluhan. Isang babae ang pinagtitripan ng isang pangkat. Nasa kanto ito at umiiyak. Hindi nakatiis si Badong. Lumapit siya at sinabing tantanan nila ang dalaga. Ngunit imbis na tumigil, dinuro pa siya ng isa sa mga ito at tinadyakan. Nabitawan ni Badong ang mga sigarilyo. Nabangga sa pader hanggang sa natumba sa lupa. Lumapit naman sa kanya ang isa pa at sinaksak ng ice pick si Badong. Mabuti na lang at nasangga niya ng palad kaya doon tumama at tumagos. Nagtakbuhan ng iba nang makitang may paparating na matanda. Habang yung babae, kaagad na itong umalis doon sa lugar. Dapat kasi hindi ka na nakialam. Ayan tuloy ikaw pang napahamak. Napakatapang mo kaya ayan ang napapala mo. Halika nga, sumunod ka sa akin sa bahay at gagamutin ko yung sugat mo. Uwi ka ng matanda. Sa mga sandaling ito ay wala pa sa wisyo si Badong. Animoy nandun pa rin siya sa pangyayari kanina. Muli naman siyang tinawag ng matanda. Dito niya na dinampot ang mga kahon ng sigarilyo. Dama niya ang pamamanhid ng kanang palad. Sumunod siya sa matanda at pinapasok sa tahanan nito. Kilala niya ang matanda. Kaibigan ng kanyang tatay na itago na lang natin sa pangalang Lolo Vicente. Hindi pa din nawawala ang mga gang dito, iho. Talamak pa rin ang bisyo. At wala silang ginawa kung hindi mangikil sa mga napapadaan. Teka sandali lang. Suot mo naman pala yung digdom. Bakit hindi ka nag-usal? Anong silbi niyang nasa bewang mo? Pero kulang sa karga ang gamit mo, iho. Kahit mag-usal ka pa, hindi rin pala uubra. Nga pala, ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng mga magulang mo. Gusto ko sanang pumunta sa probinsya nyo. Kaso malayo at meron akong apong nag-aaral. Wika ni Lolo Vicente. Wala pong problema, Lolo Vicente, at maraming salamat po sa pagtulong nyo. Pero ito po yung dahilan kung bakit ako bumalik dito sa lugar. Gusto kong malaman kung sinong pumatay kay Tatay Damian at Nanay Clarita. Kaso mahirap dahil walang impormasyon yung mga pulis. Gusto ko lang naman gumanti.
Wika ni Badong at napakunot ang mukha ng matanda. Tumitig sa mga mata ni Badong at nakita niyang napakaseryoso nito. Alam mo, Iho, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, kaso ang hirap mong hanapin. Ngayon lang siguro ako napagkalooban ng pagkakataon. Kaso ang sama din ng pagkikita natin, may nangyari pang masama sa'yo. Ngunit ang katotohanan, may tinatagong lihim ang mga magulang mo. Yan ang dahilan kung bakit sila pinatay. May kinalaman dito ang pamilya ng taga-Perbio. Dito sila nakatira. Kaibigan nyo ng tatay mo at meron ding kaalaman. Hindi mo magugustuhan ng malalaman mo, Iho. Ano ba tong ginagawa ko? Wika ni Lolo Vicente. Tumayo ang matanda at sumilip sa bintana. Kita sa kanyang muka ang malalim na pag-iisip. Medyo nakaramdam ng kaba si Badong ng mga sandaling ito. Ano po ba yan, Lolo Vicente? Sabihin niyo po sa akin nang mapanatag na po yung isipan ko. Wika ni Badong. Nagbuntong hininga ang matanda at muling nagsalita. Ayon dito, merong kapatid si Badong. At hindi lang basta kapatid, dahil ito ang kanyang kakambal. Dahil daw sa hirap ng buhay, napagpasyahan ng kanyang mga magulang na ipaampo ng isa sa kaibigan ni Tatay Damian. Isang pamilyang hindi nabiyayaan ng anak. Binigyan daw ng pera ang mga magulang ni Badong at ito ang ginamit upang magsimula sa pamumuhay. Teka, ano pong sinasabi niyong meron akong kambal? At kung totoo man po yung sinasabi niyo, ano naman pong kinalaman yan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Wika ni Badong. Alam mo naman, Iho, na kaibigan ko si Damian. Ilan sa mga kaalaman niya ay galing sa akin. Sa katunayan, ako ang nagbaon ng kambal mutya sa inyong dalawa ng kapatid mo. Nakakuha siya ng bunga ng sinukuan na magkadikit. Biniyak ito ng tatay mo upang ipabaon sa inyong dalawang magkapatid. Kaso nga lang hindi ko na nakikita ang pamilya kung nasaan ang kapatid mo. Maging sa Perbio ay hindi ko na sila nakita. Mula ito noong namatay ang magulang mo. Kaya nasisigurado kong may kinalaman sila dahil minsan ang nasabi sa akin ng tatay mo na babawiin niya ang kapatid mo. Walang ibang nakaalita ng tatay mo, hindi ba? Napakabuting tao niya. Nga pala, ang pangalan ng kapatid mo ay Rolando. At dahil ang buong pangalan mo ay Bertoldo, magkatunog ang inyong pangalan. Wala pang 1 taon ang edad nyo noong nagkawalay kayong dalawa. Pagpapaliwanag ni Lolo Vicente, hindi nakapagsalita si Badong. Nakatingin lang ito sa isang banda at nakatulala. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang matanda. Sinabihan niya si Badong na doon na tumira sa kanyang tahanan. Ito ay upang magabayan sa mga gamit na iniwan ng kanyang tatay. Tatanggi pa sana si Badong, ngunit nang sabihin nito na ang gamit lang niya ang paraan upang malaman ang katotohanan. Napag-isip-isip ng binata na malaking bagay ang maitutulong ng matanda sa kanya. Kaya naman sumang-ayon na si Badong. Ito na nga ang nangyari. Doon nanirahan si Badong sa bahay ng matanda. Wala namang ibang kasama ito maliban sa apong babae na itago na lang natin sa pangalang Rosita. Halos magkasing edad lang sila ni Badong. Lahat ng gamit ng kanyang ama ay dala niya, maging ang maliit na libro na may lamang mga Latin. Araw-araw siyang ginagabayan ng matanda. Kasabay naman ito ang kanyang paglalako ng sigarilyo. Patuloy pa rin ang paglaganap ng kaguluhan doon sa lugar. Hanggang sa umabot na sa punto na naging biyasa na si Badong sa kanyang mga gamit, kaya't naisipan niyang tugisin ang mga perwisyo. Tuwing gabi niya ito ginagawa upang hindi siya makilala. Lahat ng barumbado, pinatikim niya ng gulpe at binantaan. Maging ang mga standby na sumaksak sa kanya ng ice pick. Pinuntahan niya ang lugar nito at isa-isang binalian ng kamay. Susunggaban niya lang at kaagad na maglalaho sa kadiliman. Hanggang sa nakapatay pa siya ng isang tulisan. Noon ay may nagaganap na hold up sa isang bakery habang napapadaan si Badong. Patakbo na ito sa dilim.
Hinabol ng binata at hindi inaasahang malalagutan ito ng hininga sa isang suntok pa lang sa panga. Dito na lumalim ng lumalim ang ginagawa ni Badong dahil yung ibang tulisan na hindi nagtatanda, pinapatay na lang ni Badong nang hindi na makapaminsala. Walang kaalam-alam dito ang residente maliban kay Lolo Vicente. Nang kalaunan niya lang ipinagtapat ang kanyang ginagawa. Ngunit sa halip na magalit ito sa kanya, natuwa pa si Lolo Vicente at hinangaan si Badong. Hanggang sa dumating ang isang araw. Kasalukuyan noong nakatambay sa loob ng bayan si Badong. Ang bayan ay isang malaking palengke sa Novaliches. Nasa paradahan ito ng jeep, nakaupo at nagtitinda ng sigarilyo. Hanggang sa biglang kumabog ang kanyang dibdib nang may napadaang isang tao. Disente ang suot at tila galing pang kolehiyo. Pinagmasdan ito ni Badong. Hanggang sa biglang humarap ito at nagulat ang binata dahil kamukha niya ang taong ito. Bagaman may kaitiman siya, ngunit baka sa kanilang dalawa na magkamuka. Kulot pa ang buhok at may katangkaran. Dito na naghinala si Badong dahil ang taong ito ay maaaring kakambal niya. Nakatitig din ito sa kanya at kita sa muka ang pagtataka. Hanggang sa tumayo si Badong, nilapitan niya ito at nagwika ng, Pwede bang magtanong? Pasensya na sa abala Tagasan ka? Wika ni Badong. Napakunot naman ang mukha ng tao at humawak sa kanyang bisig. Tila may nararamdamang kakaiba sa kanyang kamay. Ganon din ang naramdaman ni Badong. Nakaramdam siya ng kakaiba na animoy may pumipitik sa kanyang bisig. Mula ako sa Kamaring Caloocan, sa Baghari Street. Bakit mo na itanong? Wika ng lalaki. Wala lang. Gusto ko lang magtanong kasi parang kilala kita Pero hindi bale, sasakay ka na ba? Doon ang pila sa kabila papuntang Caloocan. Wika ni Badong at kaagad na itong umuwi ng tahanan. Nang makarating siya ay tinanong niya ang matanda kung saan nakabaon ang sinukuan sa kanya. Ang sabi ni Lolo Vicente, nasa bisig niya ito. Sabi ko na nga ba kapatid ko yung nakita ko kanina. Maliban pa sa lukso ng dugo, pumipitik din yung bertud sa akin. Wika ni Badong sa kanyang sarili. O bakit? May problema ba, iho? Tanong ni Lolo Vicente. Wala naman po. Naitanong ko lang kasi nararamdaman ko pong may pumipitik Wika ng binata. Ayaw niyang sabihin sa matanda ang natuklasan niya dahil baka mag-alala ito. Dahil palagi siyang pinapaalalahanan ni Lolo Vicente na huwag hahanapin ang kanyang kakambal dahil siguradong mapapahamak si Badong. Ayan, nagsisimula ng magparamdam ang gamit sa'yo. Kaya lumalakas yan dahil sa mga orasyon na kinakarga. At alam mo bang, kasabay ng paglakas ng gamit mo, lumalakas din ang puwersang nakabaon sa kapatid mo. Sana nasa mabuti siyang kalagayan, iho. Wika ni Lolo Vicente. Ngunit buo na ang hinala ni Badong na kapatid niya ang nakausap niya kanina. Nilihim niya kay Lolo Vicente ang balak. Nais niya kasing puntahan ng kapatid, susuriin ang kalagayan at kung sino ang mga kasama nito. Nagkaroon din siya ng malakas na kuryosidad na ipaalam sa kapatid ang katotohanan. Kasabay nito, gusto niyang makasigurado kung totoo ba ang sinabi ni Lolo Vicente na ang mga tumatayong magulang ng kapatid niya may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang nanay at tatay. Pagsapit ng araw ng linggo, nagtungo siya sa kamirin. Sinigurado talaga ni Badong na makikita niya ang kapatid niya dahil walang pasok ng ganitong araw. Pagkarating niya sa lugar, tinungo niya kaagad ang Baghari Street. Isang bukid pala ito at bihira ang kabahayan. Marahan siyang naglalakad. Binaybay niya ang maliit na daan na napakaputik. Nang makarating siya sa bandang itaas,
May isang bahay na napapalibutan ng mga puno ng mangga. Marangya ang bahay at halatang may kaya ang nakatira. Nang sandaling ito ay takip silim na, tumambay muna siya sa isang maliit na tindahan upang manigarilyo. Sa kanto ng eskinita kung saan tanaw ni Badong ang tahanan. Ilang sandali pa ay may lumabas sa bahay. Singkit mata itong sinuri ni Badong kung sino. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito na ang kapatid niyang si Rolando. Patungo din ito sa tindahan na tila may bibilhin. Sumimple ng talikod si Badong, ngunit napansin siya ni Rolando. Teka, kilala kita, di ba ikaw yung vendor sa bayan? Magkauwig pala tayo. Napagkamalan kitang kaanak eh. Wika ni Rolando. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Badong. Animoy nabuhusan siya ng malamig na tubig. Nanigas ang kanyang katawan at hindi malaman kung ano ang gagawin. Hanggang sa sumilip na sa kanyang muka ang kapatid niya. At dito na nagsalita si Badong. Ganun ba? Hindi ko akalaing dito ka pala nakatira pero ikaw talaga yung sadya ko. Kilala mo ko, di ba? Pero mas higit na kilala kita. Diretsyong wika ni Badong na siyang ikinagulat ng kapatid. Napakunot ang mukha nito at kita ang labis na pagtataka. Ano? Kilala mo ko? Paano? Sino ka ba? Wika ni Rolando. Rolando ang pangalan mo, tama ba? Wika ni Badong. Ngunit umiling ang lalaki at sinabi nitong Matthew, baka mali daw ang hinala nito sa kanya. Maaaring napalitan ng pangalan mo. Nakakagulat ding isipin pero totoo ang lahat ng ito. Kung nararamdaman mo na may pumipitik sa bandang bisig mo, merong nakabaon na mutya na kapareho sa katawan ko. Kapatid kita at patay na ang totoo mong magulang. Pinas lang sila. Maniwala ka man sa akin o hindi, may nakatagong lihim sa pagkatao mo. Maski ako hindi makapaniwala ng una. At ang lihim ng pagkatao natin, yan ang maaaring dahilan kung bakit pinatay ang nanay at tatay natin. Wika ni Badong. Hindi nakapagsalita si Rolando. Naging balisa at halatang hindi mapakali. Alam kasi ni Rolando ang nakabaong mutya sa kanyang bisig. Ito ay dahil sa isang manggagamot. Teka, paano naman ako maniniwala sa'yo na kapatid kita? Oo, alam ko yung tungkol sa mutya na nasa bisig ko. Nararamdaman ko din yung pagpitik sa tuwing nakikita kita. Pero ang hirap maniwala. Nakakabaliw. Wika ni Rolando. Tumayo naman si Badong. Nagbuntong hininga at nagtanong kung kasama ba niya ang mga magulang niya ngayon. Ngunit umiling si Rolando. Ang sabi nito ay umalis daw at hindi pa bumabalik. Ang kasama niya ngayon ay ang kanyang lola. Hindi bale. Ang maganda sa ngayon alam mo na ang lihim sa likod ng pagkatao mo. Mabuti na lang at hindi mo naranasan yung naranasan ko. Uuwi na muna ako sa ngayon. Kampante na ako dahil alam mo na ang katotohanan. Maraming salamat. Wika ni Badong ngunit pinigilan siya ni Rolando. Nagtanong ito kung ano ba ang kinamatay ng totoong magulang nila. Sinabi ni Badong ang lahat. Bagaman hindi niya nasaksihan, dinitalya niya ang itsura ng pagkamatay. Parang sinasabi mong may kinalaman yung tumatay yung mga magulang ko ngayon sa pagkamatay ng tunay nating magulang. Pwede bang dumito ka muna? Mag-usap muna tayo. Wika ni Rolando. Pinaliwanag nito. Sa eksaktong araw na naganap ang pagkamatay ng mga magulang nila, yun din ang araw kung kailan nagkaroon ng pagbabago sa kilos ng mga kumupkup sa kanya. Madalas na daw itong nagtatalo at napapakinggan niya ang pinag-uusapan. Sa pagkakaalala, nabanggit pa nga ang pangalan ng tatay nilang si Damian. Hindi alam ni Rolando na ito pala ang pangalan ng kanyang tatay. Maaring tama ang hinala ko. Ngunit magpasaganon pa man, hindi madaling manghusga kung wala tayong ebidensya. Kung may nagawa man ang tumatayong magulang mo, mahirap din para sa'yo dahil sila ang nagpalaki at nagpaaral sa'yo. Minahal mo din sila.
Pero hindi yon ang dahilan upang hindi ako maghanap ng katarungan. Kahit kapatid kita, sa oras na mapatunayan ko ang lahat, hindi ako magdadalawang isip na patayin yung mga kumupkup sa'yo. Wika ni Badong. Hindi kita masisisi kung yan ang pasya mo. Mahirap man para sa akin pero kapatid kita, di ba? Kambal tayo at masaya ako sa nalaman ko. Sa pagkakaalam ko nasa Fairview si Mama at Papa, yan ang sabi sa akin ni Lola. Nga pala, isang biyasa din si Papa. Marahil kaibigan ito ng Tatay Damian dati. Maliban pa dyan, may mga kasama ito at hindi ko alam kung taga saan. Parang mga sanggano at galing sa kulungan. Matagal na akong nagtitimpi sa mga ginagawa ni Papa Robert. May hinala ako na sangkot siya sa isang sindikato. Kaya kung mapapansin mo, angat ang buhay namin kasi madalian ang kita. Hindi naman talaga ako lubos na napamahal maliban na lang sa lola ko. Ito ang nagpalaki sa akin. At dati pa sinasabi niya na ampun lang daw ako eh. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Kailangan nating bigyan ng solusyon ng lahat ng ito para sa mga totoo kong magulang. Wika ni Rolando at hindi nakakibo si Badong. Animoy magkapareho sila ng prinsipyo. Pareho ng pag-uugali at punto ng pagsasalita. Pinasunod ni Rolando si Badong sa tahanan. Nang makita siya ng lola nito ay labis itong nagulat. Hindi ito nakakibo. Nakatulala habang nakatitig kay Badong. Hindi na ito kinausap ni Badong gawa ng naiilang siya sa tahanan. Ilang sandali lang ay nagmungkahi na si Rolando na umalis na doon sa lugar. Meron siyang dalang bag. Pinatingin kay Badong ang laman, pera at ilang kagamitan para sa espiritual. Dito na napagtanto ni Badong na ang kanyang kapatid ay may kaalaman din. Naramdaman niya ang presensya nito, malakas at mainit sa kanyang balat. Bigay sa akin ng isang manggagamot. Ito ay bilang pasasalamat ng tulungan ko siya sa gamutan. Isang mutya ng linta. Ito naman daw ang orasyon para sa nakabaon sa katawan ko. Wika ni Rolando. Hindi nakakibo si Badong. Seryoso lang ito habang nakikinig sa kambal. Gabi na nang makarating sila sa lugar, kaagad na tinuro ni Rolando ang dati nilang tirahan. Isang malaking bahay na may malapad at mataas na bakuran. Animoy hindi na naaalagaan dahil napakakapal ng baging na gumagapang dito. Dito ka lang muna sa labas at titignan ko kung may tao sa loob. Wika ni Rolando. Tumango lang si Badong. Nag-intay ng ilang minuto at bumalik na ang kambal. Nakita niyang nakakunot ang mukha nito at halatang umiiyak. O bakit? Anong problema? Wika ni Badong. Nakita kong patay na yung nanay ko. Inaagnas na yung bangkay niya sa loob. Makakatikim ka sa aking hayop ka. Puntahan natin yung kuta nila at malapit lang yun dito. Wika ni Rolando. Teka, anong sinasabi mong patay na yung mama mo? Ipaalam muna natin sa otoridad. Wika ni Badong. Hindi na. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong patayin ng may sala. Siguradong magiging hadlang lang yung mga pulis at maaaring mapigilan pa tayo sa gusto nating gawin. Wika ni Rolando. Tumango lang si Badong at sumunod sa kanyang kambal. Muli silang sumakay ng jeep hanggang sa makarating sila sa dulo ng Fairview. Isang bakanting lote na may bahay sa unahan. Napapalibutan ito ng puno ng saging. Ang sabi ni Rolando, dito daw ang lungga ng mga kasamahan ng tatay niya. Nagbuntong hininga si Badong at nakaramdam ng matinding takot. Batid niyang napakadelikado ng lugar dahil ramdam niya ang napakalakas na presensya. Sandali lang kapatid, pwede bang humingi ng pabor? Pakalmahin mo muna yung sarili mo dahil hindi ka makakapag-isip ng tama. Antayin nating may lumabas sa kanila. Nagusal na ako ng orasyon para hindi nila maramdaman yung gamit natin. Aantayin nating lumabas at iisa-isay natin silang uubusin. Wika ni Badong ngunit hindi nakinig ang kapatid niya. Pinandilatan siya ng mata at kita ang galit nito.
Animoy sinapian ng demonyo dahil iba na ang kulay ng mata ni Rolando. Walang pinagkaiba ang pag-aantay at pagsugod. Parehong kamatayan ang haharapin natin. Wala na akong pakialam. Ngayon ko lang naramdaman ang matinding konsensya. Ayos lang sana kung kinupkup nila ako. Pero pinatay nila ang totoo kong magulang. Wika ni Rolando at kaagad na naglakad patungo sa lugar. Napailing na lang si Badong. Napilitan itong sundan ng kambal. Iba pala ito kapag nagalit. Walang pakialam sa sariling kapakanan. Ang buong akala ni Badong ay hihinto ito sa harapan ng tahanan. Ngunit hindi. Sinipa nito ang pintuan at kaagad na nagwala sa loob. Nakarinig naman ng pagtawa si Badong na galing sa isang matanda. Pagsilip niya sa tahanan, nakita niya ang isang matanda na nakaupo sa sopa at may kasama itong dalawang lalaki. Batid ni Badong na ito ang kumupkop sa kanyang kapatid. Dinuro ito sa mukha ni Rolando at nagbitaw ng mabibigat na salita. Ngunit patuloy lang sa pagtawa sa kanya ang matanda. Oh, nararamdaman kong nandito din ang kambal mo. Ngayon alam mo na anak ang katotohanan. Gusto kong humingi ng pasensya, Bertoldo. Nga pala, namatay ang mga magulang mo, paumanhin ha. Matigas kasi ang ulo eh. Gusto nilang kunin si Rolando, mga baliw talaga. Akala siguro ni Damian kakayanin niya ako eh. Pakidampot nga yung kambal na yan nang matuto kung ano ang tamang pag-uugali. Wika ng matanda at dito na nagpantig ang tenga ni Badong. Paglapit ng dalawang tao, kaagad niya itong sinugod at nagbitaw ng malakas na suntok. Tinamaan ang isa at natumba sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang ginawa ni Badong. Habang si Rolando naman, sinugod ang isa. Sinakal ng buong puwersa. Nag-usal ng pangkitil at ginilitan ng leeg. Maniwala man kayo sa hindi, tumirik ang mga mata ng lalaki hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Badong. Kaagad niyang nilapitan ng matanda at sinipa sa dibdib. Bumaliktad ito sa kinauupuan. Tumingin siya sa kambal at nakita niya itong tumatango. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at binalian ng liig ang lalaki. Pinatay ni Badong ang ama-amahan ni Rolando. Hindi naman makitaan si Rolando ng pagkaawa. Sa halip, kumuha pa ito ng kutsilyo at sinaksak sa dibdib. Kinaladkad nila palabas ng tahanan ang mga bangkay. Nagmungkahi si Rolando na sunugin ang mga ito. Sumabat naman si Badong. Ang sabi niya tama lang daw na sunugin dahil ito din ang mangyayari sa kanila sa impyerno. Matapos ng kaganapan, umuwi na ng tahanan si Rolando at nagpunta naman si Badong sa bahay ni Lolo Vicente. Pinaliwanag niya ang lahat ng naganap. Napatango na lang ang matanda at sinabi nitong nagkaroon na daw ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sa totoo lang, hindi makapaniwala si Badong na mas mabangis pa sa kanya ang kambal. Mas pilyo pa ito at mas maraming nagawang kabulastugan. Isa din pala itong bastador at nagbubulakbol sa eskwelahan. Ilang linggo ang nakalipas. Nagtungo si Rolando sa Lubaliches. Ito ay upang makasama na ng tuluyan ang kambal na si Badong. Masaya ang dalawa at magkasama ito sa pagtugis ng mga perwisyo sa lugar. Kaakibat niya si Rolando sa lahat. Hindi naman nagkakalayo ang hilig ang dalawa. Kung ano ang gusto ng isa, sumasang-ayon din ang isa. Hanggang sa naisipan na nilang magbagong buhay. Isinantabi ang kanilang mga kaalaman. Tuluyan ang nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Naway nagustuhan niyo ang kwento ng biniyak na sinukuan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Muli, abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel at sasagutin lang natin yung katanungan sa simula ng ating video. Ang bugtong ay bahay ni Mang Pedro, punong-puno ng bato.
Ang sagot ay papaya. Let me know sa comment section kung tama ang inyong kasagutan mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento. Paalam.